Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at maihayag ang inyong salita, ang inyong Torah. At sa oras na ito, sa araw na ito ng Shabbat ay Parsha Bo. Ang aming topic, Panginoon, nawa ay pagpalain niyo ang inyong salita na ito ay magbigay ng gabay sa mga makakapakinig at sa mga gustong magsaliksik ng inyong katotohanan. Nawa ay pagyamanin niyo po ang inyong salita sa puso ng bawat isa. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Ayan. Brother Richard, meron ako i-share muna bago tayo mag-start. Ang ating pong portion po ngayon ay na magtatagpuan at mababasa sa Exodus chapter 10 verse 1 hanggang chapter 13 verse 16. At kung hawak niyo po ang inyong mga Biblia, pwede niyo po itong kumbaga sa pahapyaw na daanan ninyo habang nakikinig kayo sa mga explanations, mga paliwanag patungkol po sa weekly portion ngayon na may pamagat na po na ibig sabihin ay come. Dito ipinahayag ang huling tatlong salot na ipinadala ng Panginoon sa Ehipto dahil sa yung ayaw ng paraon na palayain ang Israel, ang lahi ng Israel. At pinadala ng Panginoon ang tatlong salot sa pamamagitan ni Moses. Kaya't alamin natin kung ano-ano mga ito at ang significance nito sa Israel, sa Egypto at ganun din sa present life natin ngayon and also sa future. Kapaliwanagan sa iyo ni Brother Richard. Dito din ipinahayag ang unang Passover o Paskwa na inuutos ng Panginoon na gawin ng Israel upang maligtas ang lahat ng mga panganay nila. Ano ang matinding dumagok kay Paraon upang pumayag siya na palayain ang Israel mula sa kanilang pang-aalipin. Dito rin ay matutunghayan din ang iba pang mga importanteng kautusan ng Panginoon na hanggang ngayon ay inoobserba ng Israel at lahat ng mananampalataya ng Panginoon ng Israel. Dadako na po tayo kay Brother Richard Sisang. Salamat, Sister Deb, at ulit ay Shabbat Shalom sa lahat, mga kapatid, mga kaibigan. At pag-uusapan natin ang isang napaka-halaga at napaka-importanting parsya na ito ay tawag ay Parsha Bo, na kung saan ang ibig sabihin nito ay ito'y parang utos na uh, uh, pumarito o halika or pumaroon or pinapaalis. Pumunta ka, parang gano'n, no? So, sa Hebreo o sa salitang Hebreo, ang pagtawag nila ng halika rito, tabo, tabo. Gano'n, ano, tabo. Pero pwede rin yang pag sinabing bo, pwedeng pumunta ka o punta tayo. Yan ang ano yan, ano. Ito ay pang 15 na weekly Torah portion mula nung simulang-simula, no? Genesis 1, ano? So ito ay pang 15. Again, mga importante ito kasi ang yung number 15 sa gematria o yung Hebrew numerology, dito ito yung short form ng pangalan ng Most High ay number ay 15. Pag inad mo yon ang ay 15, ano. So tapos meron ding 15 steps sa temple at marami pang iba, no. So anyways, dito ito ay patungkol sa huling paghusga ng Panginoon sa kay Pharaoh at sa kanyang at sa Egypt, no, dahil sa pag-alipin sa mga Israelitas, no. At actually, pag binasa natin maigi, hindi lamang si Pharaoh at ang mga Egyptians ang hinuhusgahan dito, kundi pati ang kanilang mga Diyos-Diyosan, mga gods nila, no? Dito makikita natin na um, sa Book of Revelation actually, which is very interesting, Sister Deb, no? Yung bow o yung camp. Kasi sinulat ito, Sister Deb, Hebrew rin actually, or nung sinasabi ito, nung ninanarrate, Hebrew ang Hebrew. salita, no? Um,
Pero sinulat ni Mm. John ito in Greek kasi ang sinusulatan ay yung mga nasa diaspora na mga Hudyo. Hindi po sila Nasa labas ng ay yung mga ano. nasa labas ano. Hindi po ito yung unfortunately hindi po ito mga Christian ano, mga ano po ito, mga Jewish people na nasa mga nasa synagogue no. Mga synagogues ito, mas makikita natin 'yan sa mga letters o kahit sa Book of Acts no. Pag binasa natin yung mga synagogues na pinuntahan ni Apostol Pablo, marami rito kasama ron. Synagogue of Ephesus, synagogue, yung mga, lahat pa yan, ano, mga synagogues na nadaanan ni Apostol Pablo yon. Puro mga synagogues yun. At dati na silang nag-i-exist. Hindi po church planting yon, no? Dati na nag-i-exist, naki-join lang si Pablo sa discussion. Tapos eventually, kino-convince niya na ang mga dito sa synagogue na ang Mesias ay ang Panginoong Yeshua na dumating na. So yun yung pinaka-concept diyan. Ngayon later on, ang Panginoon ay sumulat sa 7 synagogues or ecclesia. Kaya lang ito unfortunately translate na church no, which is hindi talaga exactly correct. Kasi ang ecclesia ay ang ibig sabihin nito ay congregation of the called out ones. Anyways, dito no sa Book of Revelation ay merong 50 times na binanggit yung word na bow o come no. At ang interesting dito Sister Debbie ang number 50 sa gematria o Hebrew numerology, ito ay freedom. Ito ay pertaining sa Jubilee na kung saan every 50 years ang land ay fini-free, ang slaves, ang debts, may complete freedom no. Kung maalala natin sa yung mga nakakasunod sa atin ng medyo matagal na, yung Shemitah every 7 years ay nare-release ang mga Hebrew slaves no o Hebrew bondmen. Hindi talaga sila nag-i-slave kasi nung araw. Mali lang yung translation. It's a bond servant. Pero by 7th year, dapat i-release sila. Tapos ang mga utang, kapag may utang, ay nawawala na rin. Ngayon, pag nag-count ka ng 7 times noon, on the 50th year, kasi 49 yon. So 7 sevens is 49. Tapos, so may pang 49 ka na Shemitah. On the 50th is even more. Kasi freedom yon ng land. Hindi lang utang kundi land, ang prisoner, ang mga lahat libre, reset yon, reset ano. Kaya dito makikita natin na nagkaroon ng freedom no ang mga Israelites after dito sa parsya na to na nakaalis sila. Pero syempre, ang freedom hindi lang siya basta-basta freedom. Merong struggle, syempre may mga ayaw magbigay ng freedom at tatamaan talaga sa Panginoon no. Maraming beses binanggit ng Panginoon yung salitang let my people go. Yun ang nakakaano People ron, go. oo. Yes. Kasi talagang ilang beses niyang binanggit yun ano, na kailangan niyang ah, pakawalan ng mga tao at ito'y binanggit 7 times, 7 beses. Again, sa numerology o gematria ng Hebreo, it's perfection, no? So 7 times niya sinabihan si Pharaoh, let my people go. Pero hindi lang po iyon ang nagtatapos doon. Sinabi niya, so that they can serve me. So anong ibig sabihin po dito? Ang freedom po natin ay hindi para lang makalibre tayo. Meron pong dahilan kung bakit tayo binibigyan ng freedom. Freedom from sin, freedom from the world, kalayaan mula sa mga nang aapi sa atin, which is ito yung kasalanan, ito yung mundo, ito yung si Satanas no. Pag tayo nakawala doon, hindi ibig sabihin na pwede na tayo mag-party-party.
Hindi po gano'n 'yun, ano? Mm. Binili tayo, sabi nga sa scripture, binili tayo, we were bought with a price. Binili tayo ng may presyo, hindi libre. Pinaglaban tayo, binayaran tayo para hindi magpa-petiks-petiks, kundi para mag-serve, to serve God. Hindi siya para lang kung anong gusto nating gawin. So, 7 times niya binanggit yon, let my people go, o pakawalan mo ang aking mga tao para sila ay makapaglingkod sa akin, sabi niya. So, kasunod po ng ating kalayaan ay ang paglilingkod sa Panginoon. At hindi lang po ito basta kung anong araw. Meron siyang specific na days and festivities, mga araw at mga kapistahan. Hindi po ito pista ng mundo o kung anong gusto nating piyesta gawin para sa Panginoon. Hindi. May sarili siyang kapistahan. So, yun ang sabi niya. At hindi lang kung saan-saan din magse-serve, no? Kaya nga sabi ni Pero, dito na lang kayo mag-serve dito. Dito na lang kayo mag-sacrifice. Bakit pa kayo lalayo? Dito na lang kayo mag-sacrifice, no? Oo nga, pwede oo nga 'no. Hindi pwede. Doon sa pinili niyang lugar. Yun doon sila magsa-sacrifice. Saka, hindi lang sa kung anong araw gusto, kundi ito'y dapat sa specific instruction ng Panginoon, which is ando doon sa Leviticus 23. Ang Sabbath, ang feast, yan Brother Richard, go ahead, Sister Deb. meron akong napansin Mm, na ang pinakadahilan talaga ng mga Israel bakit sila, nagreklamo o umiling sa Panginoon na sila'y makalaya, and yet hindi yun ang ginawang dahilan ng Panginoon upang, upang palayain sila, kundi ginawa niyang daan upang ang Israel ay makapaglingkod sa kanya. mm, Hindi niya sinabi mismo kay Paraon na palayain mo sila kasi inaabuso mo sila, inaalila mo sila, gano'n. Walang panunumbat. Kaya ngayon ko lang yun na nakita na ang pinaka-purpose ng Panginoon para makalaya sila upang makabuelo sila na makapaglingkod sa Panginoon. Hindi na binanggit yung isa sa mga dahilan din siyempre yung pang-aapi nila. Pero actually, may ano talaga, may nasa prophecy na rin yun ng Panginoon na sila ay dapat na pumunta na rin sa promised land. yan. May purpose ang pag pinalaya tayo ng Panginoon, hindi para magawa natin ang gusto natin. Pinalaya tayo ng Yes, Panginoon tama. para magawa natin ang gusto niya. Yun Yes. yun, Para malaya tayong makapaglingkod. kapaglingkod sa Kanya. Yan. Malayang makapaglingkod. Ngayon, isa sa mga controversial na ano dito, Sister Deb, ano, sa parsya na to, actually maski nung past parsya saka ngayong parsya na to, ay yung tinatawag na parang ah, pinatigas ng Panginoon ang puso ni Pero, no? Um, pero ito very interesting kasi 4 na verses ay pinatigas ni Pharaoh ang puso niya. Pero 9 verses ay pinatigas ng Panginoon ang puso ni Pharaoh. So ngayon ang tanong diyan, bakit kailangan i-judge si Pharaoh kung pinatigas naman pala ng Panginoon ang heart niya? 'Yan ang tanong diyan, ano? Ito yung Bakit? dinidiscuss ni Apostol Pablo sa Book of Romans na bakit i-judge kung Hmm. pinatigas pala ang puso ng Panginoon, bakit i-judge, di ba? Pero ganito po 'yon. Maraming verses na binigay ng Panginoon, no, sa Psalms po. Halimbawa, sa Psalms 37:4. Sabi niya, delight yourself unto the Lord and He shall give the desires of your heart. Okay, so yun ang unang verse, ano? So ibig sabihin dito, kapag daw tayo ay sumusunod o inaano natin ng Panginoon, um, uh, yung ang ating kagustuhan ay nasa Panginoon, ay ibibigay din niya kung ano yung heart's desire natin. Kasi ang heart's desire natin, i-delight ang Panginoon. Kaya ibibigay din niya yon. Hindi yung Yes, oo. hindi po ibig Yes. sabihin ganito, no? Oh,
magsiserve ako sa Panginoon Ito yung delight sarili mong kagustuhan. o para ibigay din niya yung mga wish list ko. Hindi po ganoon 'yon, no? Ang ibig sabihin po dito ay kung ang kagustuhan ng puso natin ay maglingkod sa Panginoon, ibibigay niya 'yon sa atin. Yung desire ng puso natin na maglingkod sa kanya. Kung gusto natin mag-serve at yun ang dinidelight natin, ibibigay ng Panginoon 'yon. So, yun yung good side, no? Another one, sabi dito, in Psalms 21:2, na ibinigay mo sa kanya ang kanyang heart's desire at hindi mo winithhold ang request ng kanyang salita. So, ibig sabihin, kaya nga dito, sabi ng Panginoon, um, ng Panginoong Yeshua, ask anything in my name and I will give it to you. Sabi niya, no? So, kung ano yung gusto natin, ibibigay niya. So what does it even mean? What if masama ang gusto natin? Ibibigay din niya 'yon. 'Yun ang gusto mo eh. Mapapahama ka. Ginusto mo 'yan eh, di ba? So 'yun ang nangyari kay Pharaoh. So ganun din sa Revelation 22:11, sabi niya yung mga unjust ay magpaka-unjust pa rin. Yung mga marurumi, mga filthy, dapat maging filthy pa rin. Yung mga righteous, dapat manatiling righteous at ang mga banal, manatiling banal. So, anong ibig sabihin yan? Yung kagustuhan ng bawat tao, ibibigay ng Panginoon. Gusto mo maglingkod sa Panginoon? Ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hayaan niya, bibigay niya sa iyo. Gusto mong magrebelde? O sige, bahala ka. Ibibigay din niya sa iyo. Gusto ni Pharaoh, patigasin ang puso niya. O sige, patigasin natin. Yan ang gusto mo eh. At mapapahama ka. No? So, hindi po ito na parang, pinatigas tapos i-judge siya. Di ba? Hindi po ganun. Yun ang ginusto niya, ay hindi yun ang ibinigay sa kanya. Hinayaan ng Panginoon. Now, what is very interesting is 9 times na pinatigas ng Panginoon ang puso ni Pharaoh compared sa 4 times na pinatigas ni Pharaoh ang kanyang puso. Anong ibig po sabihin nito? Well, again, balik tayo sa gematria or yung Hebraic numbers, numerology. Ang number 4, maraming symbolism. Una, yan yung 4 corners of the earth, di ba? Tapos ito rin daw sabi ng mga sages, ito yung completion ng creation or yung material universe kasi sa day 4 nagawa na yung mga sun, moon, stars, yung mga universe, yung mga heavenly bodies. Tapos dito rin meron din tayong 4 matriarchs, yung si Sarah, si Rivka, Raquel, and Leah. So yun yung source ng natin. Tapos meron ding yung 4 interpretation yung tinatawag na pardes, no? Yun yung peshat, which is simple or direct interpretation or literal. Tapos meron kang remesh na may hint o symbolism, no? Derash, may magse-search ka o may reference ka. O sod, meron kang secret or divine revelation, no? So pardes. Ngayon, ang ginagawa rito, bakit 4 times? 'Di ba? Pinakita ni Pharaoh ang kanyang katigasan by una literal na pinatigas niya talaga ang puso niya. Tapos ang may hint or symbolism yung remesh niya, talagang yun ang gusto niya, no? Ang derash, even in the past, matigas na puso niya. And then on the sword part, dito ni-reveal ng Panginoon, dahil matigas ang ulo mo, o sige, ipapakita ko sa iyo kung sino ako. So 4 times. Ang 9 times naman na pinatigas ng Panginoon ang puso ni Pharaoh, ang number 9 po mga kapatid, mga kaibigan, sa gematria ng Hebraic numbers, no? Ito'y judgment. So, dahil sa pinatigas ni Pharaoh ang kanyang puso, siya ay ginudge ng Panginoon 9 times. Yun ang At yung sinabi naman na 7 times ng let my people go, ang number 7 sa Hebrew gematria is perfection. So, ang pinalaya tayo ng Panginoon,
para makapagligtas tayo, para makapagsilbi tayo sa kanya, so that we will become perfect. So gagawin niya tayong perfect. So yun yung gematria ng mga items dito, no? So anyway, dito makikita natin na um, merong mga dahilan, especially sa Exodus chapter 10 verse 1 to 8, ano? Kung bakit um, ah, sinabi ng Panginoon kay Moses na pumunta siya o pumunta siya sa kay Pharaoh, no? Una, para maipakita ang mga senyales sa kay Pharaoh. Pangalawa, para masabi sa kanya, ah, masabi o marinig ng mga anak ng mga Israel at kaanak-anakan ng Israel yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa Egypt, no? Tapos pangatlo, para maipakita ang senyales ng Panginoon at makilala ang Panginoon sa mga tao, no? Pang-apat ay ito ay call of repentance, no? Actually, iniimbita pa rin ng Panginoon na magsisi si Pharaoh. Ayon sa verse 3 yan, ano? Panglima, napakawalan ang mga anak ni Israel. Um, ang pang-anim ay nagde-declare siya ng warning of judgment, ano? Kasi ang Panginoon hindi siya tumitira ng diretso ng wala diretso, wala man lang warning. Walang Lagi siyang walang pasabi. nagwa-warn. Ang sabi nga niya, he will not do anything without revealing it to his servants, the prophets, no? So, lagi niyang nire-reveal yan. So, kaya nagpapauna na siya. Pag nagbago, katulad nung kung maalala natin, si Ninive, yung kay Prophet Jonah, nung may judgment na, pero nagsisi, nagbago. Hindi lang po yan, pati kay yung isang king of Israel na si nasa dulo ng dila ko. Hindi, nung sinabihan siya ng judgment, no? Ay nagsisi siya. Nagsisi siya. Kaya binago rin ng Panginoon yung judgment, hindi rin tinuloy, no? Sabi sa kanya, pag namatay ka na, tsaka palang mangyayari yung ano, no? Pero si Pharaoh, in his case, hindi talaga siya nagbabago. Ayaw niya, no? Ang pang-apat, pang-pito, si Pharaoh ay pinapareconsider ng Panginoon ang kanyang aksyon. Hindi lang siya minsan lang, no? Ilang beses bumalik, no? Ibinalik ng Panginoon. Dito makikita rin natin na sa parsya na to, yung tawag dito yung away o yung battle ng ni Moses at ni Pharaoh, no? Talagang bakbakan sila eh. Kung maalala natin nung una, ayaw niyang magsalita eh, di ba? Ayaw niya magsalita, gusto niya si dahil anong araw siya, mahirap siya magsalita. Pero itong mga huli na, galit na rin si Moses eh. Siya na yung nakikipag-away. Diretso na, galit na siya eh. So Exodus 10, 3 to 15, talagang kinonfront na nila na bakit ayaw mong ayaw mong magpakumbaba sa Panginoon at hayaan mo ang mga Israelitas na magsilbi sa kanilang sa Panginoon, ano. Um Alam mo Sister Deb, in many cases, in certain cases pala, merong mga so-called lingkod ng Panginoon na ayaw nilang pakawalan ng kanilang mga miyembro pag ito'y natutunan ang messianic faith, no? Ayaw nila, Oo, ayaw tama. pakawalan. Oo, gagalit. Correct ka diyan, Brad. Oo. Meron pa yung kasi usually sa mga churches, kapag na-baptize sa kanilang church ang isang bagong member, tinuturing nila ito na pag-aari nila. Kaya pag kahit umalis sila, sasabihin nila, Oo. ay member namin yan, sa amin yan. So, hindi magandang dating. Wag daw Kaya, mag-agaw ng ship. Oo. So, yun ang ano, oo, parang kaya, pagmamay-ari na nila.
which is hindi dapat ganun, ano. Mm. So Um, hindi na nakalaya, hindi na tuloy nakalaya yung tao. Hindi makalaya kasi parang wala na tapos parang pagtutulong-tulungan ka na. Oh, ganito ka, ganito. Oo, Maski never mind mm. na nga yung messianic Tapos 'pag lumabas ka, para kang makasalanan dahil lumabas ka, umalis ka sa church parang nila. Which grabe is na, no? hindi gano'n ang batayan ng Panginoon na Yan, natutunan natin sa Torah. yan. Hmm. So, yan ang mga ano, no? Tapos sa Exodus chapter 10, verse 21 to 29, dito ay nirefuse na naman ng Pharaoh na ipapakawalan ng mga Israelites. Kaya nabigyan siya ng pang ninth plague na ito yung darkness. So, ito'y literal na darkness kasi symbolically gustong magstay ni Pharaoh sa darkness. O di binigay sa kanya yung darkness. Gusto mo pala, diyan ka lang Oo. eh. Ayaw mo sa liwanag. O sige, bigyan kita ng kadiliman. Total, gusto mo yan, di ba? So binigyan siya. Pero ang Goshen, maliwanag. May araw. Pero yung Tapos naging dark siya. sa dark, which is ito rin mangyayari, Sister Deb, sa Book of Revelation, dun sa beast, no? Yung Antichrist. Yung kingdom niya may darkness, no? Isa ito sa mga na reflective ng 10 plagues sa Book of Revelation. Tapos ang pangatlo na battle ni na showdown ni Moses at ni Pharaoh in Exodus chapter 12 verse 31 to 34, na kung saan pinatawag na naman ni Pharaoh si Moses at si Aaron sa gabi, at inutusan niya siyang umalis na at dalhin na lahat kasi namatay na nga yung anak niya, saka yung mga maraming taong namatay na. So, pero kung maalala natin sa mga nakapagbasa na ng parsya na 'to, ay sabi niya, kapag nakita ko pa ang mukha mo, siguradong mamamatay ka. Pero ang salita ng hari dapat hindi nababali. Kaya ginawa niya sa gabi. Sa gabi niya pinapunta, punta, patawag mo. Sabi niya, tapos pinaalis na niya. Mm. Tapos humingi pa siya ng blessing. Bless me also. Hihirit pa eh. Oo. So, ito yung mga iba, no, na pagkatapos nilang susunod sa Panginoon, hihingi ng blessing. Yun eh. Pahingi naman ng blessing. O kasi sumunod na siya, eh, kaya parang Oh, karapatan ko ma-bless. parang Oo, gano'n. Bless gano'n. mo ko. Bless mo. Pero yung tunay na lingkod ng Panginoon, hindi talaga nahingi eh. Kaya kita mo yung mga disipulos ng Panginoong Yeshua. Kahit Ah, hindi humingi. Kaya nga sabi ng Mm. Panginoong Yeshua, hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nahingi ng gusto ninyo. Sabi niya, kasi malulungkot sila dahil sabi ng Panginoon, aalis na siya, mamamatay siya, kaya malulungkot sila. So, Pero, hindi pala sila palahingi, hindi pala hingi. kaya inutusan silang Oo. humingi. Kaya Oo. sinabihan na siya, hindi po ito para sa mga palahingi, yung sinabing, ask anything by name. Ito yung sinabi Oo. niya, ayaw manghingi kasi nga, sila ay kampantes, satisfied na sila sa blessing na binibigay ng Panginoon. So ito yung mga gusto ko lang, hindi naman siguro masama ang manghingi, pero gusto ko Okay. lang ipakita ano yung mga lingkod ng Panginoon Yung attitude ng mga attitude lingkod. na hindi talaga sila palahingi, maski sila Jacob, sila Abraham, Isaac, Jacob, parang hindi sila nahingi eh. Hindi nga nahingi ng anak si Abraham eh. Ah, Parang napansin ko rin, Brad, na the moment na humingi sila, yung time na nasa lugmok na lugmok yung buhay nila, nakakaranas sila ng Although one hirap, time pala that's the moment na sila humingi. humingi rin Mm. pala ng blessing si Abraham, sabi niya, i-bless mo na lang si Ishmael. O blines ka Oh, kaya para sa iba. para sa iba. Kaya lang hanggang ngayon nagiging problema ng Israel yang mga Sila Ismailites. yung ngayon yung Oo, parang tinik. parang tinik. So Oo. yan ngayon dito, um, sa apat na verses actually apat na plagues din ito, na kung saan ay dinugas ni Pharaoh si Moses at ang Panginoon, no? Um, sa una, sa frog, sabi niya, alisin mo, ipanalangin mo, tapos paalisin ko kayo. Pero nagbago isip niya, hindi na naman. Sa fourth plague, yung mga langaw, Exodus chapter 8 verse 28 to 32,
Ganun na naman. Nung naalis, wala ulit. Sa seventh plague, nangyari na naman. Hailstorm, no? Tapos yung eighth plague, yung locust, Exodus 10:16. Ito yung sinabi niya na lumayas na kayo. Pag nakita mo pa ako, mamamatay ka. Tapos, kaya may ninth plague pa. Tapos ang pag-10th, pinatawag na lang siya ng pasikreto sa gabi kasi magkakapahiyan. Pero dito, makikita natin, ang ugali ni Pharaoh ay ugali rin ng karamihan sa atin, no? Pag meron parusa, merong hardship, ang makapanalangin wagas eh. Parang walang bukas, sobrang bait talaga eh. Pero pag inalis na ng Panginoon yung hardship o yung pinagdarasal, balik na naman sa dati, 'di ba? Tapos nagkaulit na naman, dasal na naman. Tapos gano'n. Lahat naman tayo gano'n, ano. Pero 'yun ang iiwasan natin. Huwag tayong maging Pharaoh. Ulit-ulit. Huwag tayong maging Pharaoh. 'Yun ang ano, hindi dapat tayo ay, 'pag O sinabi kaya natin wag na nating kumbaga sa ano patagalin. oo, kung anong sinabi natin sa Panginoon ay ibigay natin, gawin natin. Ito serbisyo, covenant or mga, ano natin, vows, 'no? Especially mga, "Oh, 'pag ako Panginoon nagkatrabaho, ito talaga ibibigay." Tapos hindi naman, ano? May mga promise. Mas maganda pa huwag ka na mag-promise, gawin mo na lang. Promise. Oo, 'pag ginawa mo, mas maigi pa yon. Tsaka ito, Sister Deb, ano, kapag tayo nag-desire sa heart natin ng mabuting bagay, binibigay din ito sa atin ng Panginoon. Dapat 'pag nag-desire po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po yung, gagawa ako ng mabuti para magkaroon ako ng blessing. Hindi po gano'n, ano. Ang kung ano yung desire natin, yun ang ibibigay ng Panginoon. 'Pag dinesire natin na gusto natin maglingkod sa Panginoon, yun ang ibibigay niya. 'Pag ginusto natin na, magbibigay tayo sa mga mga mahihirap, ibibigay niya rin sa atin yun, yung opportunity na yun. Wag po tayong magde-desire na wag po tayong mag-iisip na gagawa tayo ng mabuti para may blessing. Kasi po hindi po ano yun. Ngayon, ang tunay talaga na desire mo ay yung wealth. O, di ibibigay din sa'yo yan. Ang problema, may kasamang may kasamang problema ang kayamanan, ano? May mga Oo. problema rin 'yan. So, May obligasyon yan. mabigat 'yan, 'no? So, hindi kaya ang i-desire po natin yung mabuti. Ngayon yung mga Tama, tama pala Brad. Tama pala Brad. May isang panalangin sa Salmo na tama pala yung panalangin na yun. Give me nor riches, nor fame, but just give me my daily bread. Yun ang request niya yun nga ang prayer sa niya, yun Salmo. sa Lord's Prayer, Ah, eh. And sabi niya, "And give us our daily bread." Yun ang oo. kapag ang desire Oo, natin, hindi nilagay na give us wealth. yan, oo. Ang i-desire po natin, yung Tama. to keep God's commandments, na sundin natin ang mga utos ng Panginoon. Yun ang i-desire natin. I-desire natin ang gumawa ng mabuti. I-desire natin ang Yes, tulong tama. sa kapwa. I-desire natin lahat. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga magagandang bagay, lahat ng mga pure, what is commendable, yung mga kahanga-hangang bagay, yun ang dapat na inilalagay natin sa isip natin. Kasi 'pag yun, Trustworthy. para yun ang gagawin natin, yun ang At ibibigay yun niya. dapat ang maging desire natin. Yan, oo. Ngayon, yung wealth, yung honor and other things, it will come as ito'y darating bilang, Yes. um, tawag dito, dahil resulta na rin ng ating, action na whether we like Brad, it or not, it will come, oo. Go ahead, sis, oo. pasok din diyan yung utos ng Panginoong Yeshua sa Matthew, to seek ye first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added unto you. Yan, So yung oo, first na ano na yun oo. pala yung talagang kailangang i-desire natin sa ating heart. Yun ang i-desire natin, pero yun, kung ano man ang resulta nun,
yun ang ibibigay niya. Huwag nating i-desire yung resulta. Ang i-desire natin, yung kingdom of God and His righteousness. Yung resulta, Ah, kataon lang yun. Kaya kung anong Tapos Brad, i-desire natin, yun ang ano ba, ibibigay niya eh. Brad, ano ba yung meron sa kingdom ng Panginoon? Di ba nandun Ayan, ang no? Torah, nandun ang kanyang templo, ando doon lahat. anong Oh, meron ando doon doon. sa kingdom? Yan, ando doon. Ando doon Tapos mismo yung ang Panginoon. righteousness niya, Oh, yes. Tapos yung righteous na, ano meron sa righteousness niya? Yung mismong pagsunod sa kanyang utos, kasi yun ang yan, nagpapabanal sa isang tao. yan, oh. Sabi perfection. Yan, oh. Saka yung itong ang Torah, ito yung wisdom eh. Ito yung wisdom, no? Kaya nung pinapili si Solomon kung anong gusto niya, ang pinili niya wisdom para makapag-rule siya. Dahil natuwa sa kanya Panginoon dahil pinili niya wisdom, hindi niya pinili ang wealth o mapatay yung mga kaaway niya or long life. Binigay na rin sa kanya ng Panginoon lahat 'yun. Kasi kasama actually 'yun by implication. Pinili niya yung mas worthy. So yun ang desire niya magkaroon ng wisdom, binigay sa kanya. Nagkataon dahil nga doon, may kadugtong pala 'yon. Na ando doon na lahat na wealth and riches and honor and long life and peace and marami siyang kadugtong pala. Opo. So all in one. Kaya piliin po natin kung ano yung tama, kung ano yung maganda, Okay. kung, So, kung ano yung Brad, ah, nabanggit mo rin naman nabanggit mo si Solomon. Pero lang akong ano doon na, yung wisdom na hiningi niya, parang sumobra-sobra sa sobrang wisdom na natamo niya, lumagpas siya doon sa kalooban ng Panginoon. actually hindi yung wisdom ang nag-create ng problema niya eh. Ang naging Yung problema niya pag-aasawa niya. ay marami siyang chicks. 'Yun ang nagdala sa kanya kasi inaano niya eh. Yung, Oo, inaano niya yung pini-please niya yung mga kaya chikas, lang, ibig sabihin, yung chika wisdom babes. niya, nadaig ng nadaig nitong mga sa mga Oh, nadaig ng iba't mga ibang sexy. kaaway niya. Kaya May iba't ibang wala, chismosa. mahirap talaga. Dapat ano ka, naka-focus doon sa ano. So ang nangyari along Warning, the way, warning. nag-drift. Kaya ang nangyari, hindi na siya naging wise. Naging matalino na lang siya, hindi na siya naging wise. Kasi sinusunod na niya yung nag-o-offer na siya Oo, ng tama. Oo. mga mga sa mga idols kasi piniplease na niya yung mga asawa niya. Oh, so yun ang problema kasi meron siyang ilan bang kanyang asawa? 900 yata at saka 300 concubines. Hindi ang daming iba-ibang gods yun. Ang dami, di ba? So yun ang problema niya. Kaya Siguro dapat humiling na rin siya ng wisdom and strength na ayun. sa lahat ng tukso. Kaya So, nga. kulang yung ni-request niya. Hindi, kung nag-focus lang sana siya dun sa wisdom ng Panginoon, sana nakaligtas siya. Kasi yun ang ano yun ang magpo-protect sa atin na malihis tayo eh. Yun ang ano. No. So dito rin sa parsyang ito ay sinabi yung beginning of months which is yung Abib or Nisan ano. At dito rin in-emphasize na dapat on the 10th of Nisan ay dapat pumili ng lamb yung mga tao no na walang blemish, walang mga kailan perfect, 1 year old ano. Tapos dito rin inano yung in-institute yung Passover no sa parsya na to. Kaya ang Passover po mga kapatid mga kaibigan, ito ay associated sa judgment. Kaya ang laging 'pag nagpa-Passover po tayo, ang huling sinasabi, next year in Jerusalem. Kasi ito po ay expectation na kung saan ang Messiah ay makakasama natin sa Jerusalem ng Passover. So, alam din natin na bago na crucify ang Panginoong Yeshua, Passover din. Nag-Passover dinner din sila kasama ng mga disciples. So, yung great banquet of the Lamb, ito po yung malaking Passover ito. No? So,
dito po yun, ano, sa judgment. Ang mga mundo, ginajudge, ang mga tao ay may festivities, no? Dito rin binanggit lahat ng mga rules and regulations na related sa Passover. Unang-una, sabi dito, hindi pwedeng kumain ang mga foreigner. Pero ang foreigner dito ay Ben Nekar. Ibig sabihin, anak ng kaaway. So, kaya sabi ng Panginoon, Okay. yung mga kontrabida sa commandments, hindi sila pwede. Or kontrabida sa Israel, hindi sila pwede. Kaya ang tinawag din ng Panginoon, ang Okay, mga mga kontra sa kanya, you are son of your father, the devil. Kaya very specific dito, sabi niya, yung Ben Nekar shall not eat it. Yung ibig sabihin, son of the enemy. Son of the enemy. So hindi lang ito basta foreigner. Hindi ibig sabihin, hindi ka Israelitas, hindi ka Hebrew, hindi ka Hudyo. Hindi ka pwede mag-Passover. Hindi po, mali po yun. Ang hindi pwede, kapag kaaway ka or anak ka ng kaaway. kontra sa Israel. Kontra ka sa Israel, kontra ka sa commandments. Also, pag hindi ka circumcised. Yan. Hindi rin pwede. Pero dito kasi, ang sinasabi rito, hindi ka pwedeng kumain ng Passover lamb. Kaya na institute yung o na ano na Institute yung ginawa nagawa yung tinatawag na breaking of bread. Lord's Supper, yung bread and cup lang. Kasi maraming mga hindi tuli sa mga believers during the time. So hindi sila Bread pwedeng cup. kumain ng Passover lamb eh. Kaya nakahiwalay sila ng table. Ang kinakain lang nila is bread and cup. Hindi sila pwedeng kumain nung lamb. Pero ngayon, ang Kaya lang, Passover, Brad, oo. may practice ngayon na almost every Sunday or dati nun every Sunday, ang mga churches breaking of bread. Tapos, sumunod na once a month. Oh. So, parang ito ba yung sinatawag din na na Passover din na kaya lang Mali di po yun. pwede, wala yung Mali lamb. po yun. Ano. Hindi po, kasi nung umalis na ang Christianity sa sa ugat ng Hebreo, medyo Oo. kung ano-ano na lang ang ginagawa. So unfortunately. Ngayon, meron Iba na yung mga practice. mali ng practices. Pero meron din every Friday, which is Shabbat, talagang ginagawa yung pag-drink ng cup at pag-eat ng bread. So, Which is related. related pa rin. Parang So, related pa siya. Yun na lang sana. Pwede pero yun. ito rin, ginagawa ito in commemoration. Kaya sabi doon, as often as you want it, which is every Friday, every Shabbat, no? Yun yun. Shabbat. Uh, Friday, uh, sundown. Friday sundown. Kaya kasi gabi rin kinakain kasi nga in commemoration yan ng Passover, no? So yun. And besides, it's also God's appointed feast, ang Shabbat, no? So, Ah, mas okay pa, Brad, pala pag every Sabbath. every Sabbath, and more on family ang involved, ano? Sabbath, ano pala yun? Sabbath practice. Sabbath practice yan. Saka dito, sinasabi rito na dapat lahat ng Israel shall keep the Passover, tsaka yung mga circumcised, at sinasabi rin dito na iisa lang ang batas ng native born at ng stranger. Ang stranger na naman ang ginamit dito ay ger, o ibig sabihin yung kaibigan o companion na Kahit hindi Hudyo. Yung kakampi. Pagkakampi mong Israel, kakampi mo peso, hindi kontra. hindi ka kontrabida. So yan, ano. Tapos ganun din, in-institute din dito ang Feast of Unleavened Bread, tsaka yung Law of Firstborn, yung Pidyon Haben, no? Kasi dito ang mga Israelites na panganay hindi sila napatay, no? Kaya sabi ng Panginoon, lahat ng panganay na lalaki ay akin. So, yun ano. Tapos dito nga makikita natin na yung judgment ng Panginoon
ay sa kanyang mga kaaway, no? Mm. Yun ang ano ron. Pero yung mga sumunod sa kanya, maski hindi mga Hudyo, ay nakaligtas. Kaya maraming sumama na mga mixed multitude, Sister Deb, eh. Yung mga hindi namatayan, siyempre sumama sila. Kasi nung nakita nila, nakimarites sila, nung bakit naglalagay ng blood sa lintel ng pinto, nakilagay na rin sila Oo. kasi natatakot na rin sila eh sa Nak nangyayari. nakigaya. Nakigaya, oo, pero sumunod sila. So dahil sumunod Ligtas. sila, kahit hindi sila Hudyo, sino pa man, sila ay maliligtas. So ganun din po tayo, no? Kapag tayo sumunod sa utos ng Panginoon, tayo ay maliligtas. Kahit hindi tayo Kahit hindi Hudyo, ka Hudyo. kahit hindi ka kung sino pa man, no? So Sister Deb, wala na yata tayong oras, ano? Ah, yes, eksakto. Time check po natin ay eksaktong 1:00. So, siguro ibalik na muna natin kay Brother Richard para sa closing prayer and then magko-closing na po tayo. Okay, tayo po ay manalangin muli. Maraming salamat, Panginoon, sa Parsha Bow na ibinigay niyo po sa amin upang makapag-discuss kami ng inyong salita ng nangyari sa panahon nila Moses, nila Pharaoh, ng mga anak ni Israel during the last portion ng yung mga huling paghuhusga. Nawa, Panginoon, ay ito ay papagbulay-bulayan namin, maisip namin na kami ay iyong pinalaya, hindi para sa sarili naming kagustuhan na gawin ang aming kagustuhan, kundi para kami ay makapaglingkod sa inyo. At ito po ay inyong ninanais upang kami po ay mabigyan din ng pagkakataon na maglingkod sa inyo dahil kayo po ang may likha ng lahat at karapat-dapat na kayo po ay paglingkuran dahil sa binibigay niyo po sa amin lahat, pati buhay at lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga staff at leadership ng radio station at lahat ng Ayan. tumutulong sa amin. Muli, Yes. binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Ayan. Okay, so bago po tayo maghiwa-hiwalay, nais ko pong i-announce ang mga ibinahagi sa programang ito ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Sources and Ministries, at pwede po kayong di lang subaybayan ninyo ang aming Facebook page, kundi pwede po kayong magtanong doon, mag-comment. And nais ko rin po na i-summarize pa rin. Sabi nga, every time na meron tayong dinidiscuss si Brother Richard, dapat meron tayong closing message. At palagi babalik at babalik tayo sa mga utos ng Panginoon na ito ay sundin. Ayon po sa Deuteronomy chapter 5 verse 29, mamala ginawa sa kanila ang kaloobang ito na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. At maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa at nawa pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Yeshua HaMashiach.